Sa unang tingin, parang panalo ka sa buffet. Isipin mo, isang bayad lang, tapos pwede ka nang kumain ng walang limit. Karne, seafood, desserts, lahat nandyan. Sa halagang 600 hanggang 1,000 pesos kada tao, haharap ka sa napakaraming pagkain. Kaya pakiramdam mo, sulit na sulit ang bawat sentimo. Pero naisip mo na ba kung paano nila napapakain ang daan-daang gutom na tao at kumikita pa rin? Sa likod ng makikintab na food trays at sariwang seafood ay may sistemang maingat na pinaplano para siguradong panalo ang negosyo nila. Pero itong tanong, kung tayo ay kumakain ng sobra, bakit hindi nalulugi ang buffet, unlimiteds at mga unlimited samgyupsals? Di fam, alam mo bang hindi ikaw ang nananalo dito? May mga sikreto at diskarte ang buffet restaurants na halos hindi mo napapansin. At sa video na to, hihimayin natin ang katotohanan sa likod ng buffet para sa susunod mong kain. Hindi ka na basta-basta malalamangan. Mr. D. Unang sikreto, psychology ng buffet layout. Napansin mo ba? Pagpasok mo sa buffet, ang unang nakikita ay salad, pasta, kanin, noodles, tinapay. It's not a coincidence, you know? Planado yan. Ayon sa mga pag-aaral, karamihan sa tao, umaabot sa 75%. Kinukuha agad nila ang unang pagkain na makita nila. At halos 66% ng kinakain nila galing lang sa unang 3 pagkain sa buffet line. Ibig sabihin ito, bago mo pa makita ang steak, lechon, or shrimp, busog ka na agad sa mga murang pagkain. At dito, kumikita ang buffet. Dahil ang kanin, pasta at tinapay, sobrang mura lang kumpara sa karne at seafood. Kaya simula pa lang, napapabusog ka na nila nang hindi nila kailangang gumastos ng malaki. Pangalawang sikreto, size ng plato at utensils. Napansin mo ba na parang maliit ang plato sa buffet kumpara sa bahay? Hindi yan imagination ha, sadya talaga yan. Kapag maliit ang plato, mas mabilis itong mapuno sa paningin mo. At kapag mukhang puno na, pakiramdam mo, marami ka nang nakain. Pero sa totoo lang, konti pa lang yan. Isa pang trick, malalaki ang sandok sa kanin at pasta, pero maliliit ang pangkuha sa steak at mga karne. Ang resulta, mas marami kang kinukuhang mura at mas kaunti ang mamahalin. Simple lang, pero sobrang effective nito. Pangatlong sikreto, law of diminishing returns. Ito ang pinaka-importanting concept. Sa simula, gutom na gutom ka. Pakiramdam mo, kaya mong ubusin ang buong buffet. Pero pagkatapos ng unang plato, medyo okay ka na. Sa pangalawang plato, medyo bumabagal na. At sa pangatlo, parang ayaw mo na kumain. Ganon gumana ang katawan natin. Habang tumatagal, bumababa ang satisfaction sa bawat subo. Kaya kahit sabihin mo, babalikan ko yan mamaya, madalas hindi mo na nagagawa. At dito, umaasa ang buffet. Hindi nila kailangan pigilan ka. Ang katawan mo mismo ang pipigil sa'yo. Pang-apat, mga inumin ang tunay na kita. Napansin mo ba? Maraming mga buffet restaurants ang hiwalay ang bayad ng drink sa buffet? Hindi libre, no? Ang madalas, soft drinks o iced tea ang ino-offer para madaling mabusog ang mga customers. Alam mo ba na sobrang mura lang gawin ang isang baso ng soft drink? Pero binebenta nila ito ng super mahal. At hindi lang yan ha, yung baso, punong-puno ng yelo. Ibig sabihin, konti lang ang actual na iniinom mo. Dagdag pa,
Ang matamis na inumin ay sobrang nakakabusog. Kaya talaga namang mas maunti ang nakakain mong pagkain. So habang feeling mo ang sulit-sulit ng kain mo, kumita sila sa soft drinks pa lang. Panglima, quality ng pagkain. Hindi lahat ng buffet mataas ang kalidad. Sa ilang murang buffet, may mga pagkakataon na gumagamit sila ng mga mas mababang klase ng karne. Minsan, tinatakpan lang ito ng sauce o seasoning para hindi halata. May mga ulat din na ang ibang pagkain, lalo na yung soup, ginagawa gamit ang tirang pagkain ng isang araw pa. Hindi naman ibig sabihin lahat ng buffet ay ganito. Pero sa mga sobrang murang presyo, kadalasan dito sila bumabawi. Kaya kung napapansin mong parang okay lang ang lasa, posibleng may ganitong diskarte sa likod. Pang-anim na sikreto, ikaw ang gumagawa ng trabaho. Sa normal na restaurant, may waiter, may server, may maglilinis. Sa buffet, ikaw lahat. Ikaw ang kukuha ng pagkain. Ikaw ang babalik sa table. Ikaw ang kukuha ulit ng plato. Ikaw ang kukuha ulit ng inumin. Mas kaunti ang empleyado nila, kaya mas mababa ang gastos. At kahit ganoon, pareho o minsan mas mahal pa ang bayad mo dito. Pang-pitong sikreto, presyo at strategy. Sa Pilipinas, ang buffet kadalasang nasa 600 to 1,000 pesos or may mga mas mahal. Kunyari, Vikings na nasa around 1,500 and up. At sa mga buffet, sa mga kilalang hotel, umaabot ng 4,000 to 6,000 pesos kada tao. Bakit ba may gantong range? Simple lamang. Iba-iba ang kanilang strategiya. Yung mahal na buffet, binabawi sa quality at experience. Yung mura naman, binabawi sa dami ng tao at tipid sa ingredients. At kahit ilan pa dyan, iisa lang ang goal ng mga yan. Kumita. Pero saan nga ba nagsimula ang buffet? Hindi ito modern idea. Nagsimula ito sa Sweden. Tinawag na smorgasbord. Pero ang eat all you can na concept naging sikat sa Las Vegas noong 1940s. Ginawa ito para manatili ang mga gamblers sa kasino. Kahit malugi sila sa pagkain, kikita pa rin sila sa pagsusugal ng tao. At doon nagsimula ang buffet na kilala natin ngayon. Pero wait, eto ang tips para masulit nyo ang buffet. Mag-ikot muna kayo bago kumuha ng pagkain. Unahin ang karne, seafoods at gulay. Uminom ng tubig pero iwasan ang mga soft drinks. Huwag magpadala sa malalaking sandok. Tikim-tikim lamang muna at kung anong natripan nyo, yun ang kunin nyo ng madami. Medyo mag-ingat din tayo sa seafoods ha, kasi merong chance na hindi sariwa ang mga ito. At last but not the least, kumain ng dahan-dahan. Take your time. Hindi mo alam, nagugutom ka na ulit. Sa huli, D-Fam, hindi naman ibig sabihin na masama ang buffet. Sa totoo lang, isa pa rin ito sa pinakamasayang paraan ng pagkain kasama ang pamilya at syempre mga kaibigan. Pero ngayon, alam mo na ang sikreto sa likod nito. Alam mo na kung bakit ka mabilis mabusog, kung bakit parang hindi mo nasusulit, at kung paano sila kumikita. Sa pamamagitan ng pag-unawa mo sa mga ito, mas magiging matalino ka sa pagkain ng buffet. Kaya, sa susunod na buffet mo, huwag ka agad kukuha ng kanin. Huwag ka magpapadala sa soft drinks.
At siguraduhin mong ikaw ang may kontrol, hindi ang buffet. Dahil minsan, ang tunay na unli sa buffet, hindi sa pagkain, kundi sa diskarte. Tandaan mo ha, ang tunay na panalo sa buffet ay hindi yung sobrang busog, kundi yung nakontento ka. At kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment, "Nyam nyam!" Pero wait, ano nga bang buffet restaurants ang paborito nyo? Paki-comment naman. Share! Para matry ko din. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!